Yun, welcome back ulit sa ating channel mga kaibon. Ang video natin ngayong araw is may update tayo sa mga back-to-back follow natin na kakatail. Dahil nga bumaba na yung mga painakay nila mga kaibon. Ayan sila oh. Then i-update ko na rin kayo sa mga ibang ibon natin dito. So samahan nyo ako ngayong araw mga kaibon. Tara! Yun, welcome back ulit sa ating channel mga kaibon. So ang video natin ngayong araw is update lang tayo sa mga follow nating kakatail mga kaibon. And then konting update din sa mga GCC natin. Then sa mga ibang ibon na rin natin dito. So unahin muna natin yung mga bagong baba nating kakatail. Ayan, so lumabas na sila mga kaibon. So tatlo nga yan yung mga painakay natin. Ayan yung tatlo. So bali yung kulay nila pare-parehas lang na pearl. Ayan. So nagmana nga sila dun sa kanilang nanay dahil yung nanay nila is white face pearl palo. So ganyan din yung kinalabasan ng mga anak. Ayan. Bali may good news din nga tayo dito dahil nga yung parents nila is nangitlog na naman. So sisilipin din natin ngayong araw kung ilan na yung itlog and then kung may nag-fertile na ba sa mga itlog. Then yung mga painakay naman na to siguro mga ilang araw lang pwede na nating harvestin. So medyo nakikita ko na rin silang kumakain, tumutuka dito sa pakainan. Pero hindi pa ganun kalakas mga kaibon dahil sinusubuan pa sila. So pagka medyo malakas na talagang kumain, tsaka natin iwawalay. So syempre sayang naman kung iwawalay natin na hindi pa malakas kumain. Sayang yung ibon, sigurado mamamatay. Kaya papalakasin muna natin sila, siguro mga ilang araw lang, mga 5 or 4 days lang siguro, pwede na to. So silipin natin yung itlog nila kung ilang piraso na at kung may nag-fertile ba. Ayan, kuha tayong ilaw dito. So ang balak nga natin is ililipat nga sana natin to mga kaibon. So ililipat sana natin sa gantong cage din na 2x2x4. Kaso lang, nangitlog na naman siya dito kaya hindi na natin malilipat na naman. Dahil nga medyo maselan yung mga kakatail, baka pag nilipat natin ang cage, hindi na limliman yung kanyang bagong itlog. So dito na lang muna natin papapisa ulit yung kanilang itlog na bago. So silipin natin. Palabasin lang natin yung mga ibon natin kung lalabas sila. So medyo gawin lang natin ng konti. Ayan yung cock natin, oh. So walang nagmana sa cock natin, puro mga pearl. Sana sa next clutch nilang to meron katulad ng cock or ibang kulay. Puro pearl kasi to yung mga kaibon. Ayaw lumabas. Wait lang, silipin na lang natin ng kuha tayo ng upuan. Ayaw lumabas ng hen natin eh. Ayan o, may itlog na siya mga kaibon. Kaso lang, ayaw niya lumabas. So ayan mga kaibon, meron na siyang 4 na itlog. Ayan. Ayan nga yung ating mga ibon. Ayun yung hen natin and then meron siyang isang inakay. So silipin lang natin kung fertile ba or hindi. Ito wala pa to. Clear pa siya. Ito clear pa. Ito meron na. Fertile na to. May ugat na. Ayan. Then ito yun meron din. Then itong dalawa wala pa mga kaibon. Pero tingin ko itlog pa kasi to mga kaibon eh. Bago-bago lang kasi siya ng itlog. So siguro itong dalawa yung unang nilabas. Ayan. Kaya meron na siyang ugat. May laman na. And then yung dalawa wala pa. So hintay-hintay lang tayo. Siguro itlog pa ulit yan mga kaibon. So hindi na natin masyadong stressin. Baka hindi na niya limliman yung kanyang mga itlog. So hindi na natin masyadong patatagalin yung pagsilip. Ayan o. So mabilis kasi mabulabog yung mga kakatail mga kaibon. So hindi sila katulad ng mga Alps to kahit na medyo maingay. So hindi sila nabubulabog, hindi katulad ng mga kakatail na ganito. So konting gulat lang or konting ingay lang, na-stress sila, nagwawala sila sa cage mga kaibon. Kaya kailangan dahan-dahan yung kilos natin pagka sinisilip natin at tinitignan yung kanilang mga itlog para hindi sila na-stress. So ayun, bali meron na nga siyang 4 na itlog and then 2 na yung nag-fertile.
So tingin ko mag-fertile pa yung iba dyan dahil nga bago-bago lang siya ng itlog. Ayan o, noong February 1 lang siya ng itlog. So ang date pa lang ngayon is February 5 or 6 yata. So sigurado madadagdagan, baka madagdagan pa nga yung itlog na yan. And then magpe-fertile pa yan mga kaibon. Then konting update na rin sa mga GCC natin, ayan. Ito yung ating mga back-to-back, yellow-sided. Ayan o, kaganda. Bali may konting update lang tayo sa mga ibon natin na to dahil nga pumapasok na sila sa nest box nila, ayan o. So pagkagabi, hindi na sila nakatambay sa perch, sa loob na sila ng nest box na tutulog. Medyo magandang sign nga yun na malapit na sila mag-breed dahil nga nasasanay na sila sa nest box. Then dito naman sa kabila, ganun din. Pero hindi pa sila totally natutulog sa kanilang nest box pero pumapasok na sila, sinisilip-silip na nila. Pero dito pa rin sila natutulog sa may perch, sa may dulo doon. So, hindi pa sila totally sanay sa kanilang nest box. Pero pumapasok na sila dyan mga kaibon, lalo na yung hen natin, ayan. So, sana maisipan na nilang mag-breed mga kaibon. So, ito yung hen natin dito. Ayan. Ito yung cock natin. Ayan. Ito naman sa kabila, ayan. Ito naman yung cock natin dito, yung ating green. Then yung hen natin, ito cinnamon. Ayan. Then update pala dito sa ating Baji mga kaibon. Ayan o. May kaparis na pala siya mga kaibon. So bali napanood siguro nung uncle natin yung ating last video na wala tong kapares. And then piniem niya lang ako na meron daw siyang hen. Ayan. So ipinaris natin dito sa ating cock na Baji. So may diferensya nga yung Baji natin. Medyo ano yung paa niya. Ayan o. Hindi siya makapag-perch na maayos. Hindi niya mabuka na maayos yung kanyang paa. Ayan, no? So kahit na ganyan, binigyan pa rin natin siya ng kapares na hen. So itatry na lang natin, susubukan natin kung maibibreed pa natin. So bali may kapares na siya dyan, ayan. So lalagyan na lang natin yan ng nest box mga ilang araw. Pero magkapares na yan, nagdidikit na sila dahil nga mga ilang araw na yan nung kinuha ko. So nung una talagang natatakot nga yung kak pero ngayon medyo okay na sila. Then yung mga kalapati natin, ayan, all goods naman sila dito mga kaibon. So hindi pa tayo nakakapagpalipad, ayan, hindi pa rin tayo nakakapagpakain. So nag-video muna tayo. So ayan na sila. So kaya hindi pa naka-viewing yung mga young bird natin dahil nga hindi pa tayo nagpapalipad. Bali doon kasi yung release natin mga kaibon, kaya palalabasin muna natin yung mga warriors natin bago tayo mag-viewing ng mga young bird. So ayun, bali hindi na rin natin siguro patatagalin yung video natin para magpakain na tayo. Dahil nga hindi pa kumakain yung mga ibon natin. So hanggang dito na lang muna mga kaibon. Update ko na lang kayo sa mga yan sa mga susunod nating videos. So hanggang dito na lang muna. Huwag nyo kalilimutang mag-like, share, and subscribe. And i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So happy breeding sa inyo mga kaibon. And ingat!